Isang masayang araw sa lahat nating mga kapanalig sa kasaysayan. Kumusta kayo at tuloy kayo sa panabagong episode ng ating aralin para sa Araling Panlipunan para sa ika-6 na baitang, unang termino, ika-7 linggo. Ang ating pag-aaralan para sa linggong ito ay ang konsepto ng imperialismo. Para sa ating unang sesyon, nais kong tingnan mo ang larawan na iyong nakikita, ano ang ipinahihiwatig nito, anong pangyayari sa kasaysayan ang inilalarawan nito. At sumasang-ayon ka ba sa kilos na ipinakikita sa larawan? Ipaliwanag ang iyong sagot. So, meron tayong nakikita, no, na itsura ng isang matanda na nakasuot ng na para bang bandila ng Estados Unidos at isang malaking elepante na may nakalagay na Philippine Islands at sa gilid ng kahon ay may nakalagay na US. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ang imperialismo. Ang imperialismo ay isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang isang malakas at makapangyarihang bansa ay nagpapalawak ng kanyang kapangyarihan at otoridad sa pamamagitan ng pagsakop o pagkontrol sa ibang mga bansa o teritoryo. So karaniwan itong isinasagawa upang mapakinabangan ang likas na yaman ng nasakop na lupain. Yun talaga ang laging pangunahing hanap noong mga panahon na yon. At dahil ang Pilipinas ay napakayaman sa likas na yaman, ito yung kanilang ine-exploit. Ito yung kanilang gustong pakinabangan. Sumunod, magkaroon ng bagong pamilihan para sa mga produkto at mapalawak ang impluwensyang pampolitika, pang-ekonomiya at pangkultura sa buong mundo. So, simple lang ang nais nila, kapangyarihan, otoridad at makontrol ang isang partikular na bansa. Malinaw na makita ang imperialismo sa pagpasok ng Estados Unidos matapos ang napakahabang panahon ng pananakop ng mga Espanyol na umabot ng mahigit 300 taon. Bagamat nagdeklara na ng kasarinlan ng Pilipino noong Hunyo 12, 1898, hindi ito kinilala ng mga imperialistang puwersa. Sa pamamagitan ng kasunduan sa Paris, binili ng Estados Unidos ang Pilipinas mula sa Espanya sa halagang 20 milyong dolyar. Upang itago ang tunay na motibo ng pananakop, ipinatupad nila ang proklamasyong Benevolent Assimilation ni Pangulong William McKinley na nagpanggap na ang mga Amerikano ay darating bilang kaibigang mangangalaga sa kapayapaan at kaunlaran ng mga Pilipino kahit na ang tunay na layunin ay pasukuin at kontrolin ang ating bansa. So ito yung pagpapahayag ng ating kalayaan noong Hunyo 12, 1898. Kasunod nito ay ang kasunduan sa Paris, no, na noong Disyembre 10, 1898 na kung saan binili ng US ang Pilipinas mula sa mga Espanyol sa halagang 20 milyong dolyar at itinago ito, no, sa pamamagitan ng Benevolent Assimilation na kung saan sinasabing kaibigang mangangalaga, no, ang Estados Unidos sa Pilipinas, pero ang totoo po talaga, no, ay ganoon din, gaya rin ng nais ng mga Espanya, pasukuin at kontrolin ang Pilipinas sa ilalim ng Amerika or Amerikano. Yan. So ngayon, para sa ating pagtataya, itambal ang mga konsepto sa Hanay A sa kanilang tamang paglalarawan o kahulugan sa Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot, sapat lang bago ang bilang. So ano ba ang imperialismo? Ano ba ang kasunduan sa Paris? Ano ba ang Espanya? Ano ang benevolent assimilation? At sino si William McKinley? Okay, so para sa ating susi, no? Susi ng pagwawasto, narito ang ating mga kasagutan. So para sa ating mga hakbang na pasulong, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Mayroon tayong 5. At sabay-sabay natin itong sagutin, no, para higit na maliwanag. So ano nga bang pangunahing layunin ng isang bansang nagpapatupad ng imperialismo? So upang mapalawak ang kapangyarihan at makontrol ang ibang bansa para sa likas na yaman, pamilihan at pagpapalakas ng kanilang impluensya at kapangyarihan. Kailan idineklara ng mga Pilipino ang kanilang kasarinlan laban sa Espanyol noong ika-12 ng Hunyo 1898, ngunit hindi ito kinilala ng mga imperialista.
magkano ang halagang ibinayad ng Estados Unidos sa Espanya upang makuha ang Pilipinas. So, 20 milyong dolyar o $20 million. So, ano ang tunay na layunin ng proklamasyong benevolent assimilation sa kabila ng pagpapanggap nito bilang isang kaibigang mangangalaga? So, ang tunay na layunin nito ay pasukuin at kontrolin ang Pilipinas at palawakin ang kapangyarihan ng Estados Unidos. So bilang aling bansa ang pumasok at sumakop sa Pilipinas matapos ang mahabang panahon ng pananakop ng mga Espanyol? So ito yung Estados Unidos ng Amerika o United States of America. So para sa ating ikalawang sesyon, sasagutin lamang ng tama kung ang pahayag ay wasto batay sa teksto at mali naman kung hindi ito totoo. So mayroon tayong 5 na pahayag nito. Pahayag dito na inyong susuriin kung ito ba ay tama o mali. Para sa ating susi ng pagwawasto, narito ang ating mga kasagutan. Para naman sa pagpapatuloy ng ating aralin, ang kwento ng pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan. Nandito si General Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Malayang Republika ng Pilipinas. Ang kwento ng pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan ay hindi pa natapos nang idineklara ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. Nagpatuloy ang kilusang makabayan dahil sa pinakabagong yugto ng kolonyalismo sa kamay naman ng mga Amerikano. Ang mga pangyayari na nagbigay daan sa pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas ay matutunghayan sa aralin ito. Ano ang kolonyalismo o imperialismo? Ito ay patakaran ng isang malakas at makapangyarihang bansa na nagpapalawak ng kapangyarihan at otoridad sa pamamagitan ng pagsakop o pagkontrol sa ibang bansa o teritoryo upang mapakinabangan ang likas na yaman ng isang bansa, magkaroon ng bagong pamilihan para sa mga produkto, mapalawak ang impluwensya, pampolitika man, pang-ekonomi at pang-kultura sa buong mundo. Bakit ba pumasok ang Estados Unidos sa Pilipinas? Naghahangad sila ng bagong pamilihan para sa kanilang mga produkto, pagpapalawak. Pangalawa, nais nilang makuha ang mayamang likas na yaman ng Pilipinas. At katumbas pa nito, mayroon pa rito, ang Pilipinas ay may estratehikong lokasyon sa Asia bilang daungan at himpilan ng militar. Siyempre, alam naman natin, tayo ay mga isla, di ba? Tayo yung mga pulo. So, napakarami nating, tayo ay napapaligiran ng mga karagatan. So, napakaraming paraan. Mas maraming paraan na makadaong, at magkaroon sila ng iba't ibang himpilan o magtatayo sila ng maraming mga base militar sa bansa. At panghuli, nais palaganapin ang Kristyanismo at sibilisasyon ayon naman sa kanilang paniniwala. Ano ang naging epekto ng pananakop ng Amerikano? Paggawa ng bagong sistema ng pamahalaan o civil government, pagpapalit ng sistema ng edukasyon, so paggamit ng wikang Ingles at pagpasok ng mga paaralang Amerikano. So idagdag pa natin dito, isa sa mga naging epekto at yung kanilang hinilatag pagdating nila sa ating bansa ay sa kanila nagsimula ang pagkakaroon natin ng mga public schools. Sunod, pagpapalaganap ng kultura at paniniwalang Amerikano at pag-aalsa at patuloy na pakikibaka ng mga Pilipino. So ngayon naman, digmaang Pilipino-Amerikano. Narito ang mga mahalagang pangyayari, Digmaang Espanyol-Amerikano na mula Abril hanggang Agosto 1898, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos dahil sa hidwaan sa Cuba. At pangalawa, tagumpay ng Estados Unidos, nagtapos sa kasunduan kung saan napilitan ng Espanya na talikuran ang Pilipinas. Pero syempre, hindi lang yun basta ganoon. Dahil nagkaroon sila ng kasunduan sa Paris noong 10 ng Disyembre, 1898. Bilang resulta ng digmaan, formal na ibinenta ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos sa halagang 20 milyong dolyar. At pang-apat, syempre ang pagtatago ng tunay na motibo. Ipinatupad ni Pangulong William McKinley ang proklamasyong benevolent assimilation na kunwari ay kaibigang mangangalaga upang dalhin ang kapayapaan at kaunlaran, ngunit ang tunay na layunin ay pasukuin at kontrolin ang bansa. Narito ang ating maikling timeline, na mula sa simula, mula Hunyo 12, 1898 hanggang
Hulyo 2, 1912. So, idiniklara ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan sa Pilipinas sa Cavite. Kasunod nito ang digmaang Espanyol-Amerikano. So, nagsimula na ang digmaan sa pagitan ng Espanyol at Amerikano noong Abril 21, 1898 o yung parang tinatawag natin na mock battle, no? Pakunwaring labanan. Pero sa totoo nun ay talagang nandoon na, magkakaroon na sila ng kasunduan. Tagumpay ng Estados Unidos sa labanan sa Manila Bay noong Mayo 1, 1878. At nilagdaan ng kasunduan sa Paris noong 10 ng Disyembre, 1878, no? At noong ika-4 ng Pebrero, 1879, nagsimula ang digmaang Pilipino-Amerikano naman. At pagdating ng Hulyo 2, 1912, nahuli si General Aguinaldo at tuluyang naging kolonya ang Pilipinas ng Estados Unidos. Okay. Para naman sa ating pagtataya, so tayo'y maglakbay, maghahanda, okay? Magkakaroon ulit tayo ng iba't ibang mga estasyon. Maglalakbay ang buong klase sa silid at isusulat ang mga mahalagang mangyayari, batay o base sa bawat tanong sa bawat estasyon. So, okay, magiging parang tour guide. Okay, 1 o 2 mag-aaral upang basahin ang bawat pangyayari sa bawat sulok ng silig at bibigyan ng akmang minuto ang bawat pangyayari. Pagkatapos, sa udyat ng guro ay maglalakbay muli ang klase sa sumunod na pangyayari at ipoproseso sa mga pamamagitan ng mga gabay na tanong at naging sagot ng mga mag-aaral pagkatapos ng paglalakbay. Okay, so ito yon, no? Yung unang estasyon, pagsisimula ng digmaang Estados Unidos at Espanya. So ang bansang Cuba ay dati ring sakop ng mga Espanyol. Mayroon din itong mga sariling bersyon ng pag-aklas o himagsikan. Noong January 5, 1892, itinatag ni Jose Mati, isang Cuban, na nooy naninirahan sa Estados Unidos ang Cuban Revolutionary Party. Ito ang naging daan sa pagsiklab ng himagsikan sa Cuba noong 1895. Umuwi mula sa Estados Unidos si Martin upang pangunahan ang armadong pakikibaka. Samantala, malaki ang interes ng Estados Unidos sa Cuba dahil itong pangunahing taga-supply ng produktong asukal. Narito rin ang ilang naglalakihang negosyo ng Estados Unidos. Unti-unting nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng US at Espanya hanggang sa nagkaroon ng deklarasyon ng digmaan ang dalawang bansa. Naging mitsa o dahilan ng deklarasyon ng pagsabog ng barkong USS Maine na ikinamatay ng mahigit 200 Amerikano. Ang USS Maine ay isang barkong pandigma ng Estados Unidos na ipinadala sa Havana, Cuba upang protektahan ang interes o negosyo nito. Isinisi ng US sa Espanya ang nangyayaring pagsabog na naging hudyat ng pagsisimula ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Okay, ikalawang estasyon. Kasi narito yung ating mga pagpapaliwanag, no? So, ang pagdedeklara ng digmaang Estados Unidos laban sa Espanya. Ang pagdedeklara ng digmaan ng Estados Unidos laban sa Espanya noong April 25, 1898 ang nagbigay daan sa paghihimasok ng puwersang Amerikano sa Pilipinas. Sa panahong iyon, kasalukuyan na rin nakikibaka ang mga revolusyonaryong ng Cuba laban sa Espanya. Matapos ang deklarasyon ng digmaan, naglayag ang puwersang Amerikano sa Hong Kong patungo sa Pilipinas. Ang hukbo ay pinumunuan ni Commodore George Dewey. Naganap noong May 1, 1898 ang digmaan sa Look ng Maynila sa pagitan ng mga Amerikano at Espanyol. Natalo ang puwersa ng mga Espanyol sa pamumuno ni Admiral Patricio Montojo. Nagtagumpay naman ang puwersang Amerikano sa tulong ng kanilang makabagong armas at mga barkong pandigma. Dahil sa kakulangan ng sundalo, hindi agad nagawang pasukuin ni Dewey ang Manila. Samantala, naging matagumpay naman ang puwersa ni Aguinaldo sa pakikipaglaban sa mga natitirang puwersa ng mga Espanyol. Noong Hunyo 1898, bago dumating ang puwersang Amerikano sa Maynila, halos kontrolado na ng puwersa ni Aguinaldo ang buong Luzon. Estasyon 3, yung kunwaring labanan sa Maynila or mock battle of Manila Bay. Noong August 13, 1898, isang araw matapos pumasok sa kasunduan ang Estados Unidos at Espanya ukol sa pansamantalang tigil putukan o tigil digmaan, pinasok naman ng puwersang Amerikano ang lungsod ng Maynila.
Dito, kasama ang nakipaglaban ng mga revolusyonaryong Pilipino laban sa mga Espanyol, nagapi ang mga sundalong Espanyol. Bagay naman ay kinatuwa ng mga revolusyonaryong Pilipino. Para sa kanila, ito ng hudyat ng pagtatapos ng kolonyalismong Espanyol sa bansa. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga revolusyonaryo, ito ay simula ng panibagong yugto ng kolonyalismo sa bansa. Bago pa man naganap ang labanan sa Maynila, malinaw na mayroon ng kasunduan ukol sa tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya. Dahil dito, pinaniniwalaan na isang kunwa-kunwari ang labanan o mock battle lamang ang naganap sa Maynila. Sa naganap na labanan, nakahanda na ang mga Pilipinong sundalo na sumalakay sa Intramuros upang agawin ito sa mga Espanyol. Sa kasamaang palad, hindi ipinayagan ng mga Amerikano na makapasok sa loob ng Intramuros ang mga Pilipino. Dito nagsimulang maramdaman ng mga Pilipino ang maitim o hindi magandang layunin ng mga Amerikano. Ang akala nila ay kakampi ang mga Amerikano laban sa mga Espanyol at wala silang interes na sakupin ang bansa. Ang alam ng mga revolusyonaryo na tumutulong lang ang mga pwersang Amerikano na labanan ng mga Espanyol kagaya ng pangako nila kay Pangulong Aguinaldo sa Hong Kong. Noong August 14, 1898, tuluyang nilagdaan ng kasunduan ng pagsuko ng mga Espanyol sa mga Amerikano at hindi sa mga Pilipino. Nagtatag ng pamahalang militar ang mga Amerikano sa bansa, bagay naman na hindi kinilala ng mga Pilipino. Ang hindi pagkilala ng mga Pilipino sa kapangyarihan ng mga Amerikano ay naging hudyat ng bagong yugto ng pakikibaka. Naging mahigpit ang pagpapatupad ng mga Amerikano ng batas militar sa hangaring hadlangan ang anumang plano ng mga Pilipino na pag-aaklas. Ika-apat na estasyon ang kasunduan sa Paris. Noong December 10, 1898, ang mga kinatawang pangkapayapaan ng Estados Unidos at Espanya ay nagpulong sa Paris, France. Dito nilagdaan ang kasunduan sa Paris o yung tinatawag na Treaty of Paris. Ito ang opisyal na kasunduan patungkol sa pagtatapos ng digmaang Estados Unidos at Espanya. Ilan sa mga nilalaman ng kasunduan ay ang mga sumusunod. Paglilipat ng pamumuno ng Cuba, Puerto Rico at Guam mula sa pangangasiwa ng Espanya tungo sa Estados Unidos. Ikalawa, pagbabayad ng halagang $20 million ng Estados Unidos sa Espanya bilang kabayaran para sa pamumuno nito sa Pilipinas. Ito ay kabayaran din sa pagpapaunlad na ginawa ng Espanya sa Pilipinas. Walang naging tuwirang bahagi ang Pilipinas sa pagbuo ng kasunduan sa Paris. Ito ay sa kabila ng pagpapadala ni Pangulong Aguinaldo kay Felipe Agoncillo sa Paris upang maging kinatawan ng mga Pilipino. Hindi pinayagan si Agoncillo na makibahagi sa usapan. Sa kabila ng pagtutol ng mga Pilipino ay sinang-ayunan ng pamahalaan ng Estados Unidos ang pagpapatupad ng kasunduan sa Paris. Para sa huling estasyon, ang pananakop ng mga Amerikano. Sa pamamagitan ng Benevolent Assimilation Proclamation, opisyal na idineklara ni Pangulong William McKinley ang pagsakop ng Estados Unidos sa Pilipinas noong December 21, 1898. Ayon sa patakarang ito, ang mga Amerikano ay magsisilbing kaibigang mangangalaga sa kaligtasan, kapayapaan at kaunlaran ng mamamayang Pilipino. Samantala, itinagtag naman ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang unang Republika ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan noong January 23, 1899. Ang kasunduan sa Paris at Benevolent Assimilation Policy ang malinaw na nagpakita na walang plano ang mga Amerikano na kilalanin ang kasarinlan ng Pilipinas na idineklara noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Dahil dito, kahit may pag-aalinlangan ay matapang na binalaan ni Emilio Aguinaldo ang mga Amerikano na handang lumaban ng mga Pilipino para sa kanilang kalayaan. Tumindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig at sinubukan ng dalawang panig na mag-usap, ngunit hindi rin ito nagtagumpay. Para sa ating hakbang na pasulong, so isulat ang sanhi kung ang nakasulong guhit na bahagi ay nagbigay daan sa pangyayari at bunga naman kung ito ay naging resulta ng naunang kaganapan. So hindi na natin na underline na bigyan ng salong guhit. No? Pero ito ang ating kasagutan, no? Para sa ating gawain. Para naman sa ikatlong sesyon sa ating panimulang gawain, basahin ang pahayag o patakaran, isulat sapat lang ang imperialismo kung ang pahayag ay nagpapakita ng motibo ng pananakop at pagkontrol ng makapangyarihang bansa at kasarinlan kung ito naman ay nagpapakita ng pagsisikap ng mga Pilipino para sa kalayaan.
Okay, so para sa pagpapatuloy no ng pagpapadaloy ng kaalaman, magkakaroon ng pangkatang gawain no. Hati ng klase upang isulat ang hinihingi ng mga sumusunod na chart, ay magbibigay ng 10 minuto sa bawat pangkat upang pag-usapan at isulat ang sagot sa bawat chart. Bigyan muli ang karagdagang 2 minuto ang bawat grupo upang iulat ang kanilang gawa. Okay, magbabatay sila doon sa mga estasyon na kanina. So, para sa pagsisimula ng digmaan ng Estados Unidos, paano nagsimula ang digmaan ng Estados Unidos at Espanya? Ano ang pangalan ng barko ng Estados Unidos na sumabog sa Havana, Cuba, at ilang Amerikano ang nasawi? So, maaari nilang puntahan no, at balikan yung mga estasyon para sa kasagutan na para sa mga sumusunod na katanungan. Yeah. So narito, no, yung mga pinakabuod ng mahalagang pangyayari sa digmaang Espanya at Estados Unidos at ang pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. So ito rin yung ating binasa kanina, no, at isinalaysay mula sa iba't ibang estasyon. So yung unang estasyon, pagsisimula ng digmaang Espanya at Estados Unidos. Ikalawang estasyon, pagdedeklara ng digmaan ng Espanya laban sa Estados Unidos. So nariyan ang ating mahalagang mga tauhan. Gayon din ang mock Battle of Manila at labanan sa Loob ng Maynila. Kasunduan sa Paris, ano ba yung mga mahalagang detalye, nariyan din, at ang pananakop ng Amerika sa Pilipinas. So nariyan yung mga mahalagang petsa sa kasaysayan. Para naman sa ating hakbang na pasulong, itugma ang makasaysayang personalidad sa Hanay A sa kanilang mga naging papel o kontribusyon na inilarawan sa Hanay B. So ano bang naging kontribusyon ni Commodore George Dewey? Ano ba yung naging papel niya sa digmaang Amerikano at Espanyol at ang nahumantong sa pagsakop ng mga Amerikano sa mga Pilipino? Si Pangulong William McKinley, sino ba si Felipe Agoncillo, si Admiral Patricio Montojo, at si Jose Marti. At para naman sa ating ika-4 na sesyon, para sa ating panimulang gawain, ayusin ang mga mahalagang yugto ng kasaysayan ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng kaganapan. Isulat ang titik A, B, C, D at E, sapat lang bago ang bilang, kay A para sa pinakauna at E para sa pinakahuling pahalagang pangyayari o mahalagang yugto. Narito ang mga mahalagang tanong tungkol sa pananakop ng Amerika sa Pilipinas. So meron tayong 15 tanong, di ba? Narito yung ano ang pangalan ng barkong pandigma ng Estados Unidos na sumabog sa Havana, Cuba? Nariyan ilang sundalo ng Amerikano ang namatay sa pagsabog na naganap? Paano nadamay ang mga Pilipino sa digmaan ng pagitan ng Espanya at Estados Unidos? Kailan idineklara ng mga Amerikano ang digmaan laban sa mga Espanyol? Sino ang namuno sa puwersa ng mga Amerikano patungo sa Pilipinas matapos ang deklarasyon ng digmaan laban sa mga Espanyol? At hanggang sa ano ang ibig sabihin ng benevolent assimilation? Para sa inyong pagtataya, sagutin ang mga sumusunod na katanungan at isulat ang inyong sagot sa loob ng kahon. So ito ay may kinalaman na sa inyong mga personal na karanasan, personal na nararamdaman, at personal na saloobin. Para sa ating huling gawain, okay, sa isang pahinang papel, susulat kayo ng sanaysay, no? 4 hanggang 6 na talata na naglalarawan sa motibo at pamamaraan ng Estados Unidos upang masakop ang Pilipinas. So ipalahad ito sa klase pagkatapos itong gawin. At sa paggawa ng gawain, isaalang-alang ang pamantayan ng rubric na kalakip o na maaring mayroon ang inyong guro. So ito ay halimbawa lamang no, ng isang sanaysay na maaring gawin. So ang motibo at pamamaraan ng Estados Unidos sa pananakop sa Pilipinas. So ito ay
Halimbawa lamang po, maaari nyo lang maging gabay, maaari lang kumuha ng ideya o kaisipan kung paano nyo isasalansa naman ang inyong sariling sanaysay para sa gawaing ito. Ayan. So yung panghuli dito, sinasabi sa kabuuan, ipinakita ng kasaysayan na ang mga Pilipino ay patuloy na lumaban upang ipagtanggol ang kanilang kalayaan. Sa kabila ng iba't ibang pamamaraang ginamit ng Estados Unidos upang masakop ang Pilipinas, hindi nawala ang diwa ng nasyonalismo ng mga Pilipino. Hanggang sa kasalukuyan, mahalagang pag-aralan ng mga pangyayaring ito upang higit nating maunawaan ang kahalagahan ng kalayaan, pagkakaisa at pagmamahal sa ating bayan. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa Araling Panlipunan, Grade 6, para sa unang termino, ikapitong linggo. Nawa ay naging malinaw sa ating lahat kung ano nga ba ang imperialismo, paano nagwakas ang pananakop ng Espanyol sa mga Pilipino, at paano naman nagsimula ang pananakop ng mga Amerikano sa ating mga Pilipino. Maraming salamat at hanggang sa susunod na episode ng ating aralin sa AP6. Maraming salamat at paalam!